Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nung nakaraan ay naipakita natin ang conjugation ng Form 1, Form 2, and Form 4, no Form 3. I hope naging malinaw sa inyo ang conjugation ng Form 1, Form 2, up to Form 4, na kung saan ipinakita natin ang Fi'lun Madi. The meaning of Fi'lun Madi is the past tense, salitang nakaraan. Like for example, ininom niya, winalis niya, that's a past tense in our language, our tongue, mother of tongue. In Tagalog language, that's an example, abang nakaraan na salita, pinuntahan niya like that. Also the Fi'lun Mudari'un, the present tense, meaning kasulukuyang ginagawa. Present tense, Fi'lun Mudari'un. Kasulukuyang ginagawa. Halimbawa, naglalaba siya, naghuhugas siya, naglilinis siya, nagwawalis siya. That's a present tense o pagkasalukuyan. And also the imperative verb, meaning the fi'lun amrun, yung pautos. Pag sasabihin natin, tumalon ka, tumakbo ka, linisin mo, labahan mo, manuod ka, that is a pautos, that is a amrun. At ibinigay ko ang tamang alamat mudarya sa inyo kapag ito'y Form 1, o hindi ito apat na letra, you put the ya. At meron tayong apat na alama, yata, en, a, en, nun. For nahnu. At ito ay dapat patha, except kung ang letra ng verb ay apat na letra. Form 2, Form 3, Form 4. You may put the alamatu mudarya, yata, a, en, nun, with the damma. So pinakita ko sa inyo ang mga yaan from amrun, mudaryun, Fi'lun Mudaryun, and Fi'lun Madi. And only in the ma'lum verb. The meaning of ma'lum, kapag sinabing ma'lum verb, nakikita nyo yung gumawa. Nalalaman nyo yung gumawa. Like for example, karja Muhammadun, si Muhammad ay lumabas. So nakikita nyo yung file. Nalalaman nyo kung sino ang gumawa. That is a ma'lum. Kung ito ay may mapulun bihi, ganun pa rin, alam nyo pa rin yung file. Like for example, Shariba Muhammadun al-ma', Shariba Muhammadun al-ma'a, meaning ininom ni si Muhammad, ininom niya ang tubig. Alam nyo ang uminom ng tubig. Even na may mapulun bihi ang verbo wala, alam nyo yung file. That's why they call this ma'lum. Ma'lum. So, at tinuro ko lamang from ma'lum because we have a 7 classification of verb. Yun lamang sounds mo ng verb. Okay? Hindi ako nagpakita sa inyo ng mga iba pang mga estilo ng mga wow, may wow ang kanyang verb o kaya iya, hamsatul kata. So, hindi ako nagpakita ng ganyan sa inyo. May iba kasing classification, but nagpakita lang ko ng either fa'ala, fa'ula, fa'ila. And this is a sounds and ma'lum verb. The difference of majhul, kapag sinabi kasing majhul na ang verb, ang fa'ala, fa'ila, fa'ula, isa na lang ang pattern, it became pu'ila. Meaning kapag sinabing majhul, wala na yung file, hindi mo na alam kung sino ang gumawa. Yung mapulong bihi, ipinapalit na sa ito sa file, nagiging substitute file ito. Like for example, Shariba Muhammadun al-ma', si Muhammad, ininom niya ang tubig. That is si Shariba. If I put this Shuriba, this is majhul, meaning ininom ito. Sinong uminom? Di mo alam. Yung tubig na yung ginawa na natin na naibon file. So, it was drink. It was drunk. Ininom ito. Wala na yung dating file. Hindi nyo na alam kung sino ang uminom. Okay? That is a majhul. Now, naipakita ko na sa inyo nakaraan ito at dumako tayo sa chapter natin. Anong chapter tayo? Malwahda? Al-Wahdatul Samina? Al-Wahdat Samina? 2 or Samina? Chapter 8, Al-Wahdatu Tsamina or Al-Wahdatu Tsamina 2. Mal-unwanu fi hadhihi al-wahda? Mal-unwanu fi hadhihi al-wahda. What is the title from this in this chapter?
Ha? Iftahul Kutuba. Iftahul Kutuba. What is the chapter? What is the title? Al-amalu. Mamana al-amalu. The working, the job. Okay? Ang trabaho. But maraming meaning pa rin ang amal, but ginamit natin dito ay ang trabaho or job. Marak mo? Marak mo? Ha? One 163. Okay. Asafatu mi'atun wa talatatun wa sittuna. Okay? 163 page. But before that, we go to the chapter. Sanadabul ana, we will go now ilal wahdatil samina, the chapter 8. Al-unwanu fi hadhihi al-wahda, the title, ang titulo o pamagat ng chapter na ito, in this chapter, is al-amalu. And the meaning of al-amalu is from amila ya'malu. From amila ya'malu. Meaning amila, to make, to do, to act, to perform, to carry out, to work, to fabrication. So that is a amila a'malu. But the masdar is amalun, working, trabaho. So this is the title because of al-amalu, the working or the job, ang trabaho o gawa. Ang trabaho o gawa. Okay? This is very important for the people, na mayroon silang trabaho. Even you are a Muslim. Kasi kapag wala kang trabaho, kapag minsan Muslim ka, minsan isa ito sa susubukan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala walang trabaho, dito mo ipakikita sa kanya kung gaano ka katatag sa iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Most of the Muslim, marami, hindi lang konti, marami sa mga Muslim, kapag wala na itong kinabubuhay o nahihirapan, sinubukan Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na mahirap, hanap silang trabaho, of course. Makikita mo, papabayaan na siya sa kanyang ibada. Hindi mo naman siya makikita sa masjid, ikakatwiran niya, bro, natatrabaho ako, busy ako eh. Wala na, babaguhin niya na yung mga dati yung estilo, makapagtrabaho lamang. So, in this situation, because of trabaho, minsan ay nag-iiba ang ating mga ibada. O kaya naman, hindi ka makakita ng trabaho, sinusubukan Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes ginagawa ng Muslim, pati ibada, iwanan niya. Maibada naman ako, tapos pinababayaan lang ako ng Allah subhanahu wa ta'ala eh. Hindi naman ako binibigyan ng sobrang pagsubok, hindi ko kaya. So, sobrang rupok ng iman kung saan dito na minsan humaantong isang Muslim dahil sa trabaho, walang trabaho at walang makain, yun na. Talagang iiwanan na, tatalikuran na si Allah subhanahu wa ta'ala. So, talagang ganun. Susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mawawala ito hanggat nabubuhay tayo. Kaya kailangan lamang ang magtimpi lamang tayo. Magtimpi lamang tayo kahit na wala tayong masyadong nakakain na masarap, importante, makaraos lang. Huwag na tayong maghanap ng masarap. Kung ano lang meron, yun na lang ang kainin natin. Mas mahirap ang inabot ng mga tao ni Musa alayhis salam eh. Kung iisipin nyo, tagal sila naglingkod kay Firaun. Diba? Talagang pinarusahan sila ng gusto ni Firaun. Walang kalayaan. Maliban na lamang sila ng tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan o sa kamay ni Musa alayhis salam. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala, nakalabas sila kay Firaun. Pero gaano katagal yon? Ang tagal nilang nagtimpi. Ang tagal nilang nagtimpi sa ginagawa ni Firaun. So, alhamdulillah, nung sila ay iligtas na ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinuruan silang maging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sila ay nagkulang pa rin sa pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sila katulad ng mga sahaba. Dumaan din sila ng matinding paghihirap, ang mga sahaba ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero hindi nila ginawa ang ginawa ng mga tao ni Musa alaihi salam sa kanya. Sila ay sumunod kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially the Ansar, nung sila mag-embrace, bigay mo kamay mo, Rasulullah. Naiintindihan man namin, hindi naiintindihan. Kung anong gusto mo, susunod kami sa iyo. Hindi kami gagaya sa mga tao ni Musa alayhis salam na kung saan
Sila nakikinig, hindi sumusunod. O kaya naman, hindi na nakikinig, hindi pa sumusunod. Allahu Akbar. So, talagang ganyan. Susubukan tayo lang subhanahu wa ta'ala. Hindi natin kaya ang mga pagsubok ng mga sahaba. Kung tutusin, sa kanila, patayan pa ang kanila. Diba? Sa kanila, ang patayan pa, natutulog ng masarap, tatawagin para makipagpatayan. Sa landas ng subhanahu wa ta'ala, yung isa kinasal, hindi man makakatabi, mamamatay dahil pagkakasal, order ang jihad. So, hindi man makakatabi, makakasiping sa kanyang asawa. Napakalayo ng pagsubok natin sa mga asawa kung tutuusin. Kaya, hindi sapat para tayo ay magkaroon ng trabaho, iwanan natin ang ating tamang ibada, o kaya walang trabaho, hindi mabigyan, ay tatalikuran naman natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi dapat yun. Okay? So, that is al-amalu, but this is a very important sa isang Muslim, kaya dapat mayroon kayong hanap buhay, no? Bilang isang Muslim para maging magaan ang inyong ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maganda yan, dahil mga sahabat, nakikita natin, naghanap buhay yan, may mga kalakal sila, nagiging magaan din sa kanila yung mga ibadat. Na, mayroon din silang mga dumarating na mga sustento, ipinamimigay na lamang ito. Sobra-sobra na para sa kanila ang kanilang kabuhayan. Okay? Now, dako tayo sa Percy War natin na kung saan nakaraan ay pinaksa natin to. So, basahin natin ulitin natin ito. Al-wahdatu tsamina ad-darsu thalithu warabiuna. What is for? Arbauna. Okay? Ad-darsu thalithu wa arbauna. The 43 lesson. Al-ardu. The meaning of al-ardu, what's the meaning? Mamana al-ardu? What's the meaning of al-ardu? The display. The display. Okay. So, kapag nakakalimutan nito, bumalik kayo sa YouTube. Mahalaga yan. At huwag nyo nang hawakan yung mga libro nyo yan. Dahil mismo ang YouTube, nakalitaw na ngayon ang mga libro nito. Nakadikit na mismo doon sa YouTube mismo. Yung video na mismo na yun, nakadikit sa akin yung libro. Kaya kahit wala yung libro nyo yan, makakapag-aral na kayo doon. So, inshallah, binago natin ang mga uploaded natin at ginawa nating magaan, gaya ng turo ng Islam, gawin ang lahat ng magaan, isa ito sa pamamaraan ng Sunnah Prophet sallallahu alaihi wasallam, na maging magaan ang lahat ng bagay, pati sa pagtuturo upang mapadali ang pag-aaral ng isang Muslim. Okay? Alhamdulillah. Al-hiwarul awwal. What's the meaning of al-hiwar? The dialogue. Al-awwalu, of course, dapat match ha. Al-awwal, al-ula, that is a first, masculine, feminine. But because al-hiwaru is masculine, you must combine into the first masculine, al-hiwarul awwalu. The meaning is, ang unang pag-uusap, ang unang dialogo, medyo malalim na Tagalog, ang dialogo. Ginagamit ng mga naunang matatanda ang salitang dialogo. Actually, this is a pag-uusap. Okay? Undur wastami wa'aid. How many times na rinepit na natin to? The meaning of undur is look, tumingin ka. Wa at istami, makinig ka. Wa aid at ulitin mo. Okay? Al-hiwaru bayna Utsman wal Aliyi. Utsmana bayna Utsmana. Because after that, bayna, this is a majrur mudaf ilayhi. Because bayna is also zar. Okay? Bayna Utsmana wal Aliyin. Ang hiwar, ang pag-uusap ay sa pagitan ni Utsman at Ali. Okay? Waidu. A'malu tabiban. Utsman said, A'malu tabiban. Aidu. A'malu tabiban. A'malu tabiban. Kanina, wa'aid, singular lang yun. Pag sinabing aidu, kayo ng lahat yun. So, pag sinabing aid, isa lang yun eh. Of course, dahil marami kayo, aidu, meaning you repeat. Okay? Pag sinabing aidu, kayo lahat yun. I-repeat nyo. Okay? Alhamdulillah. A'malu tabiban, said Utsman, A'malu tabiban. A'malu tabiban. Mada ta'malu anta. Mada ta'malu anta. A'malu muhandisan. A'malu muhandisan. Aina ta'malu. Aina ta'malu. A'malu fi syarikatin. A'malu fi syarikatin. Aina ta'malu anta. Aina ta'malu anta. A'malu fil mustashfa. A'malu fil mustashfa. Kam sa'atan ta'malu fil yawm. Kam sa'atan ta'malu fil yawm. A'malu thamaniya sa'atin fil yawm. A'malu thamaniya sa'atin fil yawm. Wa kam sa'atan ta'malu anta. Wa kam sa'atan ta'malu anta. A'malu sab'a sa'atin. A'malu sab'a sa'atin. Hal tuhibbu a'malaka?
Hal tuhibbu a'mala? Naam uhibbu a'mali. Na'am uhibbu amali. Repeat. Naam uhibbu amali. Na'am uhibbu amali. Ana uhibbu amali aidan. Ana uhibbu amali aidan. Remember, ipinakita ko sa inyo nakaraan ang form ng ahbaba, ahabba. Hinakita ko rin ang amrun nito na dalawa ang kanyang amrun. Okay, what the meaning of ahbaba and ahabba became ahbaba? Paano ito naging ahabba? Pinagsama natin yung dalawang magkatulad na letter V. Ahabba. Ito ay nangangahulugang mahal niya or gusto niya. Okay? Okay, he like, he love. Okay. Ba't dumako tayo sa taas? Sabi ni Uthman kay Ali, a'malu tabiban. From amila, ya'malu. Sinabi ko rin sa inyo, ang conjugation palaging nagsisimula sa huwa. Either present tense, either this is a past tense. Meron din tayong pautos sa third person, second person, and first person. But now, nasa second person tayo, mukatab muna, anta antum antum, anti antuma antum na. May pautos din sa mga algaib at saka sa mga first person. Malalaman din natin yan, insyaAllah. But now, ang pautos amrun sa harapan mo lang. Anta antuma antum, ba't nakapokus lang tayo actually sa anta. Okay? A'malu tabiban, sabi niya, ako'y nagtatrabaho. The verb, may question siya, ano? Kapag ang verb, may question, ano, sino? Yun nida mafulun, bihi. That's why, sinabi niya, tabiban. Tabiban. The alif here is spelling rules. The alif here is spelling rules. They call this spelling rules in Tajweed rulings. If you continue to read, a'malu tabiban, siyempre nag-continue ako eh. Pero kung titigil ka, hindi mo babasahin a'malu tabiban. You may read it 2 counts. Mad. A'malu tabiba. Remember that? A'malu tabiba. Marami yan sa, like for example, sa amma yatasaalun, anin nabailadim, alladihum fihi yaktalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam na ja'alil arda mihada. Mihadan, mihada. Double count. Stop. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an sidada. Sunod-sunod yun, ang dami. But because of stopping, you read to count. Pero kung continue kayo, the alif, this is spelling rules, you cannot read this alif. Like for example here, a'malu tabiban. But if I will stop, kung ako'y titigil, I read this a'malu tabiba. Okay? Alhamdulillah. So what is the meaning of a'malu tabiban? Ako'y nagtatrabaho bilang isang doktor. I work as a doctor. I work as a doctor. Sabi ni Uthman kay Ali, at nagtanong si Uthman, mada ta'malu. But, in-emphasis niya, anta. But actually, mada ta'malu, sanaf, anong trabaho mo? Or what do you do? Or what do you work? Ano ang iyong trabaho? What do you work means ano ang iyong trabaho o tinatrabaho o trabaho. Anong trabaho mo? Mada ta'malu, then anta, you. Anong sabi ni Ali? A'malu muhandisan. If I will stop to read this, paano ko babasahin to? A'malu muhandisa. Okay, muhandisa. But if I continue to read, a'malu muhandisan. Ako'y nagtatrabaho ng inhinyero, muhandisan, engineer. So sabi ni Uthman, ayna ta'malu. Ayna ta'malu, where do you work? Saan ka nagtatrabaho? Sabi ni Ali, a'malu fi syarikatin. I work in a company. A'malu fi syarikatin. So fi, after fi syarikatin, ako'y nagtatrabaho sa isang kumpanya. Syarikatun is kumpanya. So, a'malu fi syarikatin. Nakita nyo yung a'malu. Ya'malu, ta'malu, a'malu, na'malu. Yan ang 4 na alamatu mudariyat. So, ana, palaging hamsatul kata. A'malu. A'malu
fi syarikatin, ako'y nagtatrabaho sa isang kumpanya. At si Ali na naman nagtanong kay Uthman, ay nata'malu anta, ikaw, saan ka nagtatrabaho o saan ka nagtatrabaho ikaw? Okay, where do you work you? So dito, sinabi ni Uthman, a'malu fil mustashfa. Actually, after the fi, majrur, but al mustashfa, this is a fix. Hindi mo pwedeng palitan o bigyan ng alif maksura ng kasra o tanggalin ito para bigyan ng kasra ang before alif na fa. Hindi. That is a fix. Al mustashfa. But actually, this is a consider majrur because of fi. A'malu fil mustashfa. Ako'y nagtatrabaho sa hospital. Sabi ni Ali. Ni Uthman. So sabi ni Ali, kam sa'atan ta'malu fil yawm. How many hours do you work in the day? Ilang oras kang nagtatrabaho, kam sa'atan, ilang oras do you work kang nagtatrabaho fil yawm in the day? Ilang oras kang nagtatrabaho sa loob ng isang araw, meaning, sabi ni Uthman, a'malu tamaniya. A'malu tamaniya, after tamaniya, this is masculine, mafulun bihi, because the tamis is feminine, and the plural of sa'atun is sa'atin. So that's why the number is masculine, 3 to 10. In this situation is masculine because the tamis is feminine, sa'atin. So tamaniya. Meaning, this is mafulun bihi, ending fatha, tamaniya, what's tamaniya? 8. 8 hours. The meaning of tamaniya sa'atin is 8 hours. Ako'y nagtatrabaho ng 8 oras fil yawmi, in the day. So sabi ni Uthman kay Ali, siya naman nagtanong kam sa'atan ta'malu fil yawm. O sinabi niya, kam sa'atan ta'malu anta. Ilang oras kang nagtatrabaho ikaw? Okay? And how many hours do you work you? Ano sabi ni Ali? A'malu sab'a or sab'a. A'malu sab'a sa atin. Ano yung sab'a? 7. Ako'y nagtatrabaho, a'malu, I work 7 hours. Okay? Ako'y nagtatrabaho 7 oras. You may say, fil yawm in the day. Uthman said, hal tuhibbu a'malaka? Hal tuhibbu amalaka? From amalun, working, job. Do you love your job? Your work? Sabi ni Uthman. Do you like your job? Do you like your job? Do you love your job? Your work? Mahal mo ba? Gusto mo ba? Ang yung trabaho, sabi ni Uthman kay Ali. Sabi ni Ali, naam. Uhibbu amali. Amalun became amali. Uhibbu amali, I love my job or work. Sabi ni Ali. And Uthman said also, ana uhibbu amali aidan. Ako, mahal ko rin ang aking trabaho. Okay? Aidan is rin. Like for example, waqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Waqala aidan. At sinabi niya rin. So that is a aidan rin. Okay? Rin. So ana uhibbu amali, ako mahal ko rin ang trabaho ko. Ana uhibbu amali aidan. Okay? Hal indakum su'al? Hal indakum su'al? Do you have a question? Okay, next page. After this, chapter 8, there is a possibility hindi na ako magtatapos sa mga dulo kapag tayo titigil magbasa. I hope alam nyo na. Okay? Kasi kailangan nating matutong ganun. Hindi palagi yung binabasa natin yung dulo. Bagamat walang mali. Okay naman, basahin natin dulo. Baka hindi kayo masanay na makinig sa mga nagsasalita na pinuputol nila. Sa halimbawa, minay na ant. Ayan na.
Naku po, ano yun? Parang langgam yung sinabi niya. English yata yun O, di ba? Kung naintindihan mo, min ay naan. Man, ana, naam, anta, o ant, sasabihin niya sa'yo. Pinuputol niya, hindi niyo na maintindihan bakit. Hindi kayo nasanay sa ganun Kailangan nasasanay din kayo sa ganyan, napuputulin na natin. In chapter 9, inshallah, there's a possibility, madalang na lang akong magtuloy sa dulo kung alam kong kilala ko o nalalaman kong baka hindi nyo kabisado yung dulo, maaaring gagawin ko. Pero kung alam ko kabisado nyo na, mapuputol na ito. Like for example, yung mga binasa natin dito, like for example, malu tabiba. Yan na, pinutol ko na yun, tabiban yun Pag tinuloy ko yun, malu tabiba, madata maluan. Yan na, putol na yan, madata maluan, pwedeng anti, pwedeng antayan. Depende lang sa kausap. Okay? So in chapter 9, inshallah, maaaring mangyari na ito. Okay? So okay, sa nadhabo, Isafat Italia, inshallah. Al-wahdatu tsaminatu al-hiwaru tsani. Al-hiwaru tsani, this is second dialogue. Tsani is second dialogue. Undur wastami wa'aid, look and listen and repeat. Wa'aid is only one. I said, aidu, meaning that is a una, pinutol yung nun, because gagawin na amrun, and this is a amrun from, or antum. Okay? Alhamdulillah. At-talibul awal, at-talibul tali, talitu rabiu kamisu, marami to sa disu, marami to. Okay? So, ito ang mga nagko-conversation. Meaning siguro magkakaklase ito because talibul, magkakaklase ito. Okay? So, sinabi ng talibul awal, mada sana malu, bay na. A'malu, amila ya'malu, ta'malu, a'malu, nahnu, na'malu. Ba't mayroon siyang sin? Ano itong sin? Ano yung sin dito? Ano brother? Panginaharap. Yes. This is for istikbal. Panginaharap. Gagawin pa lang. Okay? Pag sinabi nating na'malu, kami nagtatrabaho. Na'malu na yun Okay? Kami gumagawa. Kami uma-acting. Nagpe-perform. Okay? But kung sinabi mong putyo sa, bisabihin, magtatrabaho pa lang. Magtatrabaho pa lang. Okay? O gagawin pa lamang. Gagawin pa lamang. Okay. Meaning, mada sa na'malu ba'da dirasati. Ito, dirasati, if I'm stop to read this, magiging ha. It became ba'da dirasa. Yan, kailangan masanay kayong ganyan. Mada sa na'malu ba'da dirasa, meaning, anong magiging trabaho natin o anong gagawin natin pagkatapos ng pag-aaral. Mada sa na'malu, ano ang gagawin natin, anong magiging trabaho natin, ba'da after. Dirasa, pag-aaral o studying. Ba'da dirasati, pagkatapos ng pag-aaral. So, meaning nag-aaral sila, magkakaklase sila. So, meaning siguro ito pagka-graduate nila, anong magiging trabaho nila o anong gagawin nila o anong gagawin pagpapasukan nilang siguro kurso, like that. So, sabi ng talibut tsani, ana adrusutib. Adrusutibba. What is the roots of adrusu? Darasa. What is the meaning of darasa? Nag-aral na siya? Okay. But if I make it to form 2, anong kahulugan nito? What's the form 2? Anong sabi ko? Dodoblin natin yung gitna na magkatulad na letra. Darasa, anong gagawin ko? Darasa. Double. Form 2. Anong kahulugan ngayon? What's darasa? Hitich. Kita nyo? Iba na yung kanyang kahulugan. Nung form 1 siya, nag-aaral. Nung ginawang form 2, nagtuturo na. Okay? So, dito rin ang galing yung salitang mudarrisun, ismu fa'il. Darrasa, mudarrisun. Ano yung mudarrisun? Teacher. Nagtuturo. Okay? Alhamdulillah. So, ana adrusut tibba. May tanong yung verb, Yakub. Adrusu, ako yung mag-aaral. Meron, di ba? Okay. Ana adrusut tibba, so tibba. What is tibba? Tibbu. Tibbun. Actually, say tibbun. What's tibbun? Medicine. So, ana adrusut tibba, sabi ng talibut tsani. Yung pangalawa, ako. Parang ganun. Mag-aaral ako ng medisina. Okay? Fi kulliyatit tibbi. Sa faculty or college ng medicine. And then sa a'malu tabiban. Meron sa
A'malu lang kanina, ako'y nagtatrabaho ngayon at ako ay magtatrabaho bilang isang doktor. Will pa lang to. Okay? I will work as a doctor. I will. Sa English, huling-huli mo future eh. Sa Tagalog, minsan parang di mo nahuhuli. Ako yung magtatrabaho, parang okay din, naharap din, but mas malinaw kapag English. Kaya ang translate ng Arabic, pinakamalapit ang English. Kaya ito ang ginawa nilang pangunahing salita sa buong mundo ang English. But actually, dapat ang Arabic. Kasi hindi masyado naging popular ang Arabic sa ibang bansa, ang English sa buong mundo naging popular. Kaya pinabayaan lang ang English. Pero ang totoo dapat ang Arabic. Kasi ang number one sa grammar, sa salita, sa estilo, ang Arabic. Dapat ito ang magiging salita ng buong mundo. Kaya nga lang, sabi ko, yung iba hindi nila naririnig ito. Tulad natin noon, hindi naman natin naririnig ito. Ba't tayo, bata pa yung English, naririnig na natin. So pinabayaan na lang, baga sa nagpabaya na lang ang ating mga kapatid sa pagamat alam nilang walang uubra sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinabayaan na lang ng mga kapatid natin, hindi naman ito big deal sa mga Muslim, hindi ba? Hindi naman tayo nakikipagkaryaran sa ganito, pinabayaan na lamang. Kaya makikita nyo, ang Arabic, pinakamalapit niyang translate ang English. Kaya hindi natin maiwasan ng English mag-translate dito dahil napakahirap mag-translate ng ibang wika. Sabi nga ni Ustad Abu Tirmidhi, pag hindi ko i-translate sa wika naming Maranao bro, hindi rin namin nakukuha yung at pag hindi ko rin in English, parang hindi rin nagiging accurate. Gumagamit na siya ng Maranao, gumagamit pa rin siya ng English, gumagamit tayo ng Tagalog, gumagamit din tayo ng English. Bakit ba? Dahil mas malapit ang English sa translate ng Arabic. Okay? So kung titingnan mo, ako'y magtatrabaho. So ako'y magtatrabaho bilang isang doktor. Parang ang dating magtatrabaho na eh. Pero kung sa English, makikita mo yung will. Ay, mangyayari pa lang yan. Hindi madaling panahon niya. Pwede pag 1 taon, 2 taon, 3 taon. Okay? So, inshallah. So, meaning, I will work as a doktor. Ako'y magtatrabaho bilang isang doktor. Siya mag-aaral ng estudyanteng pangalawa. Facultative Tibbi. Okay? And then sinabi niya, paano siya sabihin? At siya'y magtatrabaho bilang isang doktor. Siya na yon, hindi na Ana. Papalitan natin to. Yes, sayamalu tabiban. And then put insyaAllah. Very good, ha? But dito sabi niya ako, sa'amalu tabiban, then put insyaAllah. Ayun, meron pala, insyaAllah. What's the meaning of insyaAllah? If Allah wills, kung laloobin o nanaisin lang ng Allah. Kasi darating pa lang yan, di mo alam yan kung makakarating ka dyan. Pwedeng hindi ka matapos, pwedeng mamatay ka, pwedeng malumpo ka, pwedeng mapilay ka, pwedeng hindi mangyari yan kapag pinahintulot ng Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabihin kung nanaisin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At talibot salit, sabi niya, ako naman, ana adrusu. Okay, parang ganun sa Tagalog yan, ako naman, ganun. Ana adrusu what? Ay na adrusus saydaliyata. Ay na adrusus saydaliyata. What is saydaliyatun? Pharmacy. This is a course, pharmacy. Okay? Kapag ikaw ay nag-aaral ng pharmacy at ikaw ay nagtatrabaho na, ikaw ay tinatawag na pharmacist. Pharmacist. Okay? Okay. Ana adrusus saydaliyata. Ako'y mag-aaral ng pharmacy, facultative saydaliyati in the College of Pharmacy sa A'malu Saydaliyan. Ipistap, saydaliya. So, kurso na ito. At ako ay magtatrabaho, I will work as a pharmacist, insyaAllah. Pharmacist, insyaAllah. That is at-talibot salit. At-talibot salit, the third student. The fourth student, sabi niya, at-talibur rabi', ana adrusu tamrida or tamrid. What's tamridun? What is tamridun? Who knows tamridun? Education. Exercise. Sports. Exercise. Exercise. Tamridun is nursing. Nursing. Palang riyada yata yung gusto mo, brother. Nursing. Tamridun. Kurso yun, ha?
nursing na kurso. Okay. Pag siya ay nurse na, anong tawag sa kanya? Mumarridun. Okay, mumarridun na siya noon. But this is a kurso, tamridan, nursing. But kapag siya nursing na, they call this mumarridun. And the feminine, mumarridatun. Okay? Kaya sabi niya, ana adrusut tamrida. Ako'y mag-aaral ng nursing. Okay? Nursing fi kulliyatit tamridi in the College or Faculty of Nursing sa a'malu mumarridan. Yan, no? Sa a'malu mumarridan insyaallah. At ako'y magtatrabaho bilang isang nursing. At talibul kamis, siya naman sabi niya, ana adrusul handisata. What is handisata? Ana adrusul handisata. Engineer. Ako'y mag-aaral ng isang engineer. Kurso pa to, ha? Kasi kapag siya ay engineer na, muhandisun na siya. Okay? Ito ay kurso handisatun. Handisatun is kurso, engineer. Ana adrusul handisata. Ako'y mag-aaral bilang isang engineer fi kulliyatil handasati sa faculty ng engineer sa amalu muhandisa. Yan na, oh. At ako'y magtatrabaho bilang isang engineer, insyaallah. And at talibus sadis, sabi niya, ana adrusut tayaran. Ana adrusut tayaran. What is tayaran? Aviation. Aviation. Yes, very good. This is a course of aviation. What the meaning of aviation? Yes, ito'y kurso na lang ng mga kumukuha ng piloto, nagpapalipad sila ng mga aeroplano. So meaning, siya ay kumukuha ng kurso para magpalipad ng aeroplano. Pag siya ay tapos na, ang tawag sa kanya ay what? Pilot. Ano naman ngayon ng pilot? Kung ito ay tayaran, kurso ito ng aviation, ang pilot ay tayarun. Okay? Tayarun. That is a pilot. Tayaran is kurso, but tayarun, pilot na yon. Kaya sabi niya, ana adrusut tayaran, ako'y mag-aaral ng magpapalipad. Meaning ng mga aeroplano. Fi kulliyatit tayarani, sa faculty ng pagpapalipad ng mga aeroplano sa a'malu tayyaran. Yun. At ako'y magtatrabaho and I will work as a pilot insyaallah. At ako'y magtatrabaho bilang isang pilot or piloto insyaallah. Piloto yung nagpapalipad, ha? Kasi Pinoy, minsan may kalokohan eh. Yan, piloto yan. Yung pala, jeep yung manamaneho niya. O, di ba? Pag sinabing piloto, impapawid ang driver na ito. Hindi yung... Sa amin yung pagpiloto, yung makyat mo sa anyo para magkumuha ng... Yun, kaya brother, salitang Bisaya yata yun, brother. Pag sinabing piloto, akit ka sa nyog. Kukuha ka ng... Kukuha ng yung gagawing tuwa. Yun. Pag sinabing piloto, ha? O, kita nyo, ha? Yun, ha? Pero yung alam natin pilot jeep, hindi driver yon, jeepney driver. Pero makikita nyo, ibig na sa pinikula noon, may narinig ako, sabi niya, piloto ka pa naman ng jeep. Sabi niya, hindi mo nakikita yung signboard. Yung signboard nasa taas. O, kaya pala tinawag na piloto, yung signboard, napakataas ng signboard. Alam mo, bawal pumarking dito. Sabi niya, wala naman eh. Hindi mo nakikita. Hindi, sabi niya, piloto ka pa naman, hindi mo nakikita. Ayun, na taas. Sabi niya, nandoon, no parking. So, yun ay mali. Hindi sila piloto. Kapag sinabing piloto, sa Islam bawal kasi magbiro ng kasinungalingan. Kailangan magbiro tayo ng katotohanan. Kahit tayo nagbibiro, nagjo-jokes. Allowed yan eh. Alam niyo, yung jokes kasi minsan nakaka-rest yan, nakabigay ng rest time sa atin, yung relaxation. Talagang utos yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam maging sahaba. Kaya lang kailangan palaging totoo. Halimbawa, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nagbiro siya, sabi niya, yung matanda, di ba, lumapit siya kanya, then paalis na siya, siya yung nagsalita, sabi niya, alam niyo, sabi niya, wala makakapasok na matanda sa paraiso. So, umalis ang matanda, umiyak siya. Pero nagbiro ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero totoo yun. Tinawag niya ulit, sabi niya, bakit kayo umiyak? Totoo ang sinasabi ko, kahit nagbibiro ako, totoo ito. Bakit? Sabi niya, matanda na, paano ako papasok paraiso? Hindi. Pagpasok mo doon, magiging bata ka, walang matanda sa paraiso. Lahat doon, pantay-pantay ang edad. Kaya nagbiro siya, totoo eh. O, di ba? O, yung isa, sabi niya, nakita mo ba yung dumaan? May nakita ka bang taong dumaan dito? Sabi niya, sino ka ba? Sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. O, sabi kita, bakit kita sagutin? Saan ka galing? Sabi niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sagutin mo na sino ka. At saan ka galing, sasagutin kita. O, sabi niya, ako si ganito, galing ako sa ganito. Sabi niya, o ikaw, sino ka ngayon? Saan ka galing? Sabi niya, galing ako sa tubig, sabi niya. O, di ba? Totoo yun.
Saan ba nang galing ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kundi sa similya ng magulang? Kaya sabi niya, galing ako sa tubig. Meaning doon sa tubig na walang halaga. Totoo. Kaya kapag nagsalita sila kahit pabiro, totoo yun. Kasi kasumpa-sumpa sa Islam ang nagbibiro ka ng walang katotohanan. Kaya kailangan totoo. At nakakatulong ang jokes as a relaxation sa ating mga katawan. Okay? Alhamdulillah. So here, sabi ng Talibul Awal, yung nauna kanina, siya naman, ana adrusut tarbiya. Ito yung education, ha? Ana adrusut tarbiyata or tarbiya. Ako'y mag-aaral ng edukasyon. Kapag natapos na ito, teacher na ito, okay? They are mudarris, muallim, ustad, like that. Ana adrusut tarbiya, fi kulati tarbiyati, sa'amalu mudarrisan. At ako'y mag-aaral, magtatrabaho as a teacher. Okay? And I will work as a teacher inshallah. Okay? Okay, next page. Mga kurso yung kanina. At saka pagkatapos ng kurso, kung anong tawag sa'yo. Tamridun, mumarridun. Okay? Yun ang kurso ng nursing, ha? Tamridun, then pagtapos niya, mumarridun na siya. Okay, al-hiwar salit. The third dialogue, untur wastami wa'id. Look and listen and repeat. Ganun pa rin. Ad-darsu salitu wa arbauna, lesson 43 or the 43 lesson. Ito, Zainab at saka Maryam ang hiwar natin dito. Sabi ni Zainab kay Maryam, remember, Zainabu, Maryamu, ending only one dhamma. You cannot say Zainabun and Maryamun. Only Maryamu, Zainabu, Aishatu, Aminatu, because this is a feminine name. Okay? Even na ang lalaking pangalan, kapag may tamarbuta, only one dhamma. Ikrimatu, like that. Hamsatu, like that. Okay? Zainab said, Ana mudarrisatun. Ana mudarrisatun. Ma mihnatuki. Ma mihnatuki. Sabi ni Maryam, Ana mudarrisatun. Yes, ana mudarrisatun aidan. Ana mudarrisatun aidan. Fi ayyi marhalatin tudarrisina? Fi ayyi marhalatin tudarrisina? Udarrisu fi marhalatil ibtidaiyya. Udarrisu fi marhalatil ibtidaiyya. Wa fi ayyi marhalatin tudarrisina anti? Wa fi ayyi marhalatin tudarrisina anti? Udarrisu fil marhalatil mutawassitati. Udarrisu fil marhalatil mutawassitati. Halaki atfal? Halaki atfal. Naam li atfal. Na'am li atfal. Kam tiflan laki? Kam tiflan laki. Li kam satu atfal. Li kam satu atfal. Hal tuhibbina amalaki? Hal tuhibbina amalaki? Naam uhibbu amali. Na'am uhibbu amali. Ana uhibbu amali aidan. Ana uhibbu amali aidan. Masyaallah. Daming bagong words, no? Sabi ni Zainabu kay Maryam, Ana, what's Ana? Ayan. Ana mo ana, pwedeng babae, pwedeng lalaki, remember. Even a verb, pwede yan. Ana mudarrisatun. What's mudarrisatun? Tapos na siyang mag-aral. So, teacher na siya. Okay, saan nag-aaral to? Bago ko mag-teacher. Pikulatit Tarbiya. Okay, very good, ha? Okay, the Faculty of Education. Okay. Ana mudarrisatun, ako ay isang teacher, sabi ni Zainab, mamihnatuki. Kanina, ka ang ginamit natin, di ba? Ngayon, pagkatapat ng ka, ikaw, pag babae, ikaw ay gagamitin nyo ki. Mamihnatuka, lalaki yun. Mamihnatuki. Mihnatun, what's a mihnatun? Profession or job. Yes, very good. What is your job? What is your profession? Anong profession mo? Trabaho mo? That is a mihnatun. But because of muda pilay mihnatun became mihnatu. Then ki. Sabi ni Zainab kay Maryam, mamihnatuki, ano ang trabaho mo? What is your profession? What is your job? What is your work? Sabi ni Zainab kay Maryam, sabi ni Maryam, ana mudarrisatun aidan. I am also a teacher. Ako rin ay isang guro. So pareho silang guro. Sabi ni Zainab, fi ayyi marhalatin
What's the meaning fi ayyi? In which? And what is marhalatin? The meaning of marhalatun is level, stage, okay, degree. Pwede nyo gamitin yan. Yung iba, pace, ginagamit nila yun eh. Okay? Minsan nga, nilalagi nila ginagamit din nila dito, school eh. Itong mga level nito, like example, middle school, primary school, ginagamit din nila itong i-translate sa marhalatun. Okay? So, marhalatun, level, stage, phase, degree, or school. Meaning, fi ayyi marhalatin, in which school? Pero siguro maganda level. In which level? Yan, mas maganda to. In which level? Kasi nakakalito yung school. Eh. Parang tatanong ko kung saan eskwelahan eh. Eh, tinatanong dito kung middle ba, primary ba, yun ang gusto niyang itanong eh. So, level ang gamitin natin para mas accurate. Okay, fi ayyi marhalatin, in which level, in which degree, what is tudarrisina? You teach. Ah? You teach. You teach. Tita nyo ngayon, 2. Bakit 2? Because this is a 4 letter from darrasa, yudarrisu. Okay, what is anti? What is anta muna? Anta. Okay, buuin natin nakaraan. Huwa darrasa, yudarrisu. Hiya tudarrisu. Anta tudarrisu. Anta tudarrisu. Babae. Yan, tudarrisina meaning babae ikaw, you. What about ana? Udarrisu. Nahnu? Nudarrisu. Okay. So here, nakita niyo naman ina. Kapag nakikita niyo mudar yun may ina, anti yan. Ikaw o siya na babae sa harapan mo. Ikaw na babae sa harapan mo. Okay? So sabi dito, in which marhalatin? Sa anong level? Anong degree? Kadagtuturo tudarrisina. Sabi ni Zainabu kay Maryam. So sabi ni Maryam, udarrisu. Yung pinalitan niya yung 2. Ana, udarrisu. Okay? Ako'y nagtuturo fil marhalatil ibtidaiyati. Not man'ut. Unahin niyo muna yung ibtidaiya. Not ito eh. Okay? So yung marhalatun, gamitin natin yung marhalatun dito, level or degree. But the ibtidaiya is the primary. Primary. Meaning primary level. O yan, dito pwede nyo lang dikit primary school. Yan, pwede nyo lagay dyan ng primary school. Primary degree. Primary level. Fil marhalatil ibtidaiyati. Sabi ni Maryam, ako'y nagtuturo sa primary level. Okay, what's primary level? Fil marhalati, in the primary level, fil marhalatil ibtidaiya. So sabi naman ni Maryam, kay Zainab, siya naman magtatanong, wa fi ayyi marhalatin, wa fi ayyi marhalatin tudarrisina anti. Sa anong level ka nagtuturo ikaw? Okay? Pwede nyo sabihin sa English yan, what grade do you teach? What level do you teach? Do you instruct? Okay? Pwede nyo sabihin yan. Okay. Or sabihin nyo, in which stage do you teach sa English? Sa anong level ka nagtuturo? Sabi ni Maryam kay Zainab naman, wa fi ayyi marhalatin tudarrisina anti? Sabi ni Zainab, udarrisu. Darrasa, yudarrisu, udarrisu. Ako'y nagtuturo fi marhalatil mutawassitati. Mutawassita is middle. Middle. Okay, meaning middle level, middle degree, middle school. Udarrisu fil marhalatil mutawassitati. Okay, I'm teaching in the middle school or middle level. Zainab said to Maryam, hallaki atfalin, hallaki atfalun, hallaki atfalun. Remember this. Actually, this is a li. This lucky. Okay? Actually, that is a, tama ba ako? That is a li, di ba? La, di ba? La.
Ay, that is a li. Okay? Li. Lil gurpatil julus. Like that. Kapag nagtatanong ka na mayroon tao, tinutukoy mo, may tao, mayroon ka ba? Ginagamit nga ito, do you have? Okay, li. Gagamitin nyo lang ito sa tao. Kasi yung atfal dito, children. So, sasabihin ko ngayon, halaki. Halaki. So, magtatanong ka, bibigyan mo ng hal. Halaki atfal. Mayroon ka ba? Do you have a children? Mayroon ka bang mga anak? Okay? Li ang, actually, li yan. Kasi pag nag-conjugate kayo, yung li nagiging layan. Babalik lang yan kapag yamutakalim. Li. I have. Li. Meaning kapag I have, babalik na yan. Okay, that's it. Li, I have. Meron ako. Pero tao ang tutukuyin mo dapat. Hindi walang buhay o walang akil, sapat na isip. Okay? So, sabi rito, halaki atfal, meaning may mga anak ka ba? Eh, paano kung hindi tao ang tutukuyin ko? Meron ka ba? Ano yung gagamitin ko? Gagamitin nyo ang inda. Gagamitin nyo ang inda. Okay? Kaya nakinig nyo kanina, halandakum sual, do you have a question? Ginamit ko yung inda. Meron ba kayong tanong? Sabi ko kanina, di ba? Because wala namang akil yung tinatanong ko eh. Walang sapat na isip o walang buhay. So kung tinatanong nyo, may libro ka ba? Paano mo sasabihin yon? May buhay ba yung libro? Kahit na mga hayop, walang akil yung gagamitin yung inda. O sasabihin mo, may libro ka ba? Paano mo sasabihin? Lalaki, anta. Halinda ka kitab. Okay, so may aklat ka ba? Halinda ka kitab? Kitabo na? Meron ka bang aklat? So kung may akil, anong gagamitin nyo? Li. Ha? Li. Okay, like for example, may kapatid ka ba? Lalaki, halaka? Babae, lalaki, kapatid na babae. Halaka? Uktun. Halaka uktun? Meron ka bang kapatid na babae? Pero kapag may aklat ka ba? Halinda ka kitabon? Kita nyo? Halinda ka kitabon? Bakit inda ang ginamit ko? Because walang akil. Mayroon ka ba? Kapag may akil, li. Li. Okay? May kapatid ka ba? Li. But actually, magiging la. Okay? Kapag sasagot ka, li, meron ako. Li uktun. May kapatid akong babae. Okay? May aklat ka ba? Halinda ka kitabon? Naam. Paano sasabihin meron ako? Hindi. Yeah, hindi. Inda became hindi. Meron ako. So remember that, kapag ang tinatanong mo, mayroon ka ba? Use the la became ali, became la. Babalik lang ang li kapag mayroon ako. Ako mismo. After that, puro la. Lahu, lakuma, lakum, then, laha, lakuma, lakunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, lakuna, yes, then, li, then, lana. Also, nagamit lang yung li original sa ana. Yeah, ana. Okay? Ana. Pero kapag ito ay walang akil, I repeat, anong gagamitin? Meron ka ba? Halinda ka. Kapag babae, halindaki. Depende sa pronoun na gagamitin nyo. Halindakum, halindukuma, depende. Okay? Alhamdulillah. So, rito, ginamit niya ang halaki. Bakit halaki? Because tatanong niya atpal. At yung babae, tinutukoy niya dito ki. Kapag lalaki, halaka. Kapag babae, halaki. Then, may akil dapat. Either sister, brother, tatay, nanay, children. Kailangan ganun lang tatanong mo. Kaya tinanong niya dito ni Zainab kay Maryam, halaki atfal. This is plural of tiflun. Atfalun. What is the meaning of atfalun? Children. Anong ibig sabihin ng halaki atfal? Yes, do you have a children? May mga anak ka ba? Sabi ni Zainab kay Maryam. O ito, sinabi niya, li. O bakit? Nagbalik na. Kasi kapag ako, babalik na yung li tsaka ya. Paris yan eh. Partner yan. So, li meaning meron ako. Paano yung sasabihin meron ako? Li. Para pag bagay, meron ako ng libro, no, o atlat, o walang aso, pusa, etc. Anong gagamitin nyo? Inda. Pero ako, hindi. Okay? Halinda ka kitabon? Do you have a book? Naam, hindi. Hindi kitabon. Meron akong aklat. Okay?
Hal laka uktun? Naam, li uktun. Hal laka akun? Naam, li akun. Okay? Hal indaka kalamun? May ballpen ka ba? Naam. Hindi kalamun. Don't say li kalamun. Mali yun. Hindi kalamun. Okay? Alhamdulillah. So sabi ni Maryam, naam li atfalun. I have a children. Sabi ni Zainab, kamtiplan laki. What's the meaning of kamtiplan laki? Siyempre, di mo pwedeng gamitin yung atfal, singular after kam, indefinite mansub. Kamtiplan, you can translate into plural. How many childrens? Ay, tao ba itong tinanong niya? Kung ilan meron siya, of course, tao. So, gamitin mo, la. Then, tutukuyin mo, anti, ki. Yes. Kamtiplan laki. Yes, tama. So, tinatanong niya, children, tinutukoy mo rito, anti, kamtiplan laki. What's the meaning kamtiplan laki? How many children do you have? Okay, ilang anak mayroon ka? So, sabi ni Maryam, li kamsatu atfalin. Why kamsatu? Feminine. Because atfalin is masculine. Masculine words. Okay? So, I have a 5 children. Yes. I have a 5 children. Li, ayan, nakita nyo, li, ginamit niya kapag aklat, wala ba ang akil, hindi. Meron ako. Pero kapag may akil, li. Li, meron ako. What's the meaning of li? Meron ako. And then, Zainab said, hal tuhibbina. Tuhibbina. What is this? Hal tuhibbina. Anong roots nito? Ha? Ahabba. Okay. So, yung kanina, yuhibbu, tuhibbu, uhibbu, nuhibbu. But babae, tuhibbina. From anta, tuhibbu, tuhibbina. Okay, from ahabba. Okay. What's the meaning of hal tuhibbina? Amalaki. What's the meaning of hal tuhibbina amalaki? Do you like your? Oh yes, do you like or do you love your work or job? Ano sabi ni Maryam? Naam. Uhibbu amali. Pares lang na lalaki because ana pares yan uhibbu amali. Pag sinabing amali, my work, my job, I love my work. Ang sabi ni Zainab, ana uhibbu amali aidan. Ako, mahal ko rin ang aking trabaho. Okay. So, pagkatapos ng mga hiwar, alam naman natin ang sikreto ng aklat na ito, papakita niyang misanan lahat ng ginamit na bagong vocabulary sa chapter o mga bagong chapter. So, in this chapter, ipakikita niya lahat yung mga bagong vocabulary sa ating ginamit na mga hiwar. Okay? Ad-Darsu Rabiu wa Arbauna, 44 lesson. Al-Mufradatu, yun na. The vocabularies. Meaning ito yung mga vocabulary yung ginamit sa bagong chapter na ito. Al-Ardu, the representation. Undur wastami wa ahid. Look and listen and repeat. Okay? Tiflun. Atfalun. Mustashfa. Syarikatun. Kuliyatut tayaran. Kuliyatut saydaliya. Kuliyatut tamrid. Ano to? Muda pilay ha? Kanina kuliyatut saydaliyati, ito kuliyatut tamridi. Okay? But pag pinutol ko, tamrid and saydaliya. Okay? Kulyatut tamridi. Kulyatul handasati. Yudarrisu. Tayyarun. Mumarridun. Zaydaliyun.
Al-marhalatul ibtidaiyatu. Al-marhalatul ibtidaiyah. Yes. Al-marhalatul mutawassitatu. The meaning of tiflun is singular of atfalun, child. Okay, child. What is the plural? Children. Atfalun. Okay, pag sinabi mong child, only one mula sa children. Because children is plural, atfalun. Masculine to, tiflun, atfalun. Mga anak na lalaki yan. What is singular? Tiflun. What is the plural? Atfalun. Okay? Children's atfalun, ha? Mustashfa. What's the meaning of mustashfa? Hospital. Syarikatun. Yan ang mga ginamit sa hiwara. Kumpanya. Kuletot tayaran. Faculty of Aviation. Kolehiyo ng pagpapalipad sa impapawid. Kulyatu Saydaliya. Pharmacy. Faculty of Pharmacy. Kulyatu Tamrid. Faculty of Nursing. Meaning, course ito, kurso ng nursing. Kursong nursing. Kulyatul Handasati or Handasa. Faculty of Engineer. Yudarrisu. Okay, siya nagtuturo. Feminine? Tudarrisu. Hiya. Yudarrisu hiya. Siya nagtuturo. Tudarrisu. Anta. Okay, anti. Ako. Kami. Nudarrisu. Very good. Okay. Tayyarun. Pilot or piloto. Tayyarun is piloto. Mumarridun. Nursing. Pag feminine, mumarridatun lang, ha? Saydaliyun. Pharmacist. And al-marhalatul ibtidaiyah. Primary level. And al-marhalatul mutawassita. Middle level. Yes, middle level. Konti lang ang mga binamit na bokabularyo. Yun lang. Okay? Next page. Ito na, last lang tayo dito, ha? Last lang tayo dito. At tadribul awal, pagpapatuloy natin bukas ito, sa susunod, inshallah. At tadribul awal, silbay na shaks. What's the meaning of shaksun? Person. Shaksun is person. Remember that, tao. Tao, person. Isa lang to. Sil, itugma, bay na syaksi, because after bay na, majrur. Bay na syaksi, itugma sa pagitan ng tao, wal makan. What's makan? But because, makan? Place. And then is a not? Munasib. What's munasib? Appropriate or correct. Okay? So much between the person and the correct place. Okay. Sa larawang ito, mayroong 5 larawan. May mga 5 person o larawang person at may tamang lugar. May lugar dito, alif, ba, jim, da, and ha. Now, dakuhan natin yung unang picture. I-match nyo ngayon doon sa letter. Number 1, termidi. Anong nakikita mo doon sa unang picture? Lagay natin dito sa kulliya because kulliya ito eh. Ano yung kamatch niyang letter nitong nasa itaas na taong ito? Dal. Yes, dal. Kulliyatit tibbi. Kulliyatut tibbi. Kulliyatut tibbi. Medicine. Kapag nanggagamot siya, di ba? So, faculty of medicine. Okay? Faculty of medicine. Okay, yung lang sumisilip. Number 2, Brother Amir. Ano yung sumisilip niya? Parang nangangamera. Parang engineer to eh. Kulliyatul Handasati. Yes, Kulliyatul Handasati. Handasati. What's letter, brother?
Hamzatul Wasal. Hamzatul kata. Kata. Yes, kata. Alif. Okay, hamzatul kata. O, third picture, yun dito sa kanan. Abu Tirmidhi. Kuliyatul Saydaliyah. Yeah. Saydalah. Kullatu Saydala. What's the meaning of Kullatu Saydala? Faculty of Nursing. Medicine. Pharmacist. Okay. Pharmacist, ha? Pharmacy. Faculty of Pharmacy. Okay? So, itong naman nakatayo, Abdul Karim. Ano na ba napapagmasdan mo sa kanya? Saan nakamat sa lugar yan? Kuliyatul Tarbiyah. Ito, yung nakatayo lang, nag-isa. Yung ano, Kuliyatul Tayaran. Yes, Kuliyatit Tayaran, ha? Faculty ng Aviation. Okay? Parang piloto, nakatayo, may hawak siyang, parang piloto talaga siya. Yung last na picture, Yakub. Ito na, parang nagtuturo na to, ha? Kuliyatul Tarbiyah. Kuliyatul Tarbiyah, yes, Faculty of Education. Very good, ha? Alhamdulillah. So, yan ang kainaman kapag naintindihan nyo yung salita, makakayanan yung larawan na i-match doon sa salita. Okay? At Tadribut Sani, this is the last, ha? Last page to. At Tadribut Sani, Akmil. Kompletuhin, Al-Faraga. Akmil what? Al-Faraga. But because Siltikay sa Kilaini, Akmilil Faraga, meaning complete the blank. Fill the blank. Fill the blank, complete the blank. Bil kalimatil munasibati. Munasib, correct, ha? Appropriate. Okay? Tama. O karapat-dapat na words. Kalimatun is words. Bil kalimatil munasibati with the correct words. Min kaimati. Minal kaima. The meaning of kaimatun is listahan. Okay? Listahan. So, minal kaima from the list. Nakalista sila o pahaba. May guhit na pahaba. Lista, yan ang listahan. Pipili ka dyan ng suitable words para makumpleto mo yung blanco. Okay? Number 1, the wood. Adrusu blank pikulyatit tayaran. Adrusut Tayaran. Fi Kuliyatul Tayaran. Yes. Adrusut tayaran, pikulyatit tayaran. Very good, very good. Anong number dito? Letter. Letter? Da, no? Okay. Number 2. Number 2. Abdul Karim. Number 2. Adrusu blank fi kulliyatit tamrid. Yes, adrusut tamrida. Very good. Adrusut tamrida fi kulliyatit tamridi. Ako'y nag-aaral ng nursing sa faculty ng nursing. Okay? Brother Amir, adrusu blank fi kulliyatit tarbiyah. Anong letter dito? Alif. Alif, yes. Adrusut tarbiyata. Yes, very good. Fi kulliyatit tarbiyati. Okay. Yakub, adrusu blank fi kulliyatil handasati. Adrusul Andarasata fil Kulliyah. Repeat. Adrusul. Adrusul Andasata. Yes, handasata. Very good. Adrusul handasata. Because may tanong kasi yung adrusul, kaya handasatu became handasata. Okay? Adrusul handasata fi kulliyatil handasati. Very good, ha? Letter wow. And the number 5, Abdul Karim. Adrusu blank fi kulliyatit tibbi. Hamzatul Qada. Adrusut Tarbiyah. O. Number 5. Number 5, adrusu blank fi kulliyatit tibbi. Adrusut Tarbiyah fi Kuliyatul Tibbi. Ay, Ta- Adrusu Adrusut Tibbi. Tibba. Tibba. Adrusut tibba. Fi kulliyatit tibbi. Yes, I study medicine from the Faculty of Medicine. Adrusut tibba. Kanina tapos na yung tarbiya. Doon nyo sa fi kulliyatit tarbiya. Okay. And the last, fi kulliyatit saydaliya. Saydala. Saydaliya lang ako ng saydaliya, no? Fi kulliyatit saydala. Saydala. Kanina saydaliya rin na sabi ko. Fi kulliyatit saydala. Saydalatun. That is a pharmacy. Okay. Adrusu blank fi kulliyatit saydala. Hamzah. Amsa? Ha. Ha. Okay, adrusu
adrusus saydalata fi kulliyatis saydalati. Okay, that's it. So inshallah ipagpapatuloy natin ito sa susunod. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.